Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-17 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na si Basilio. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Dumating si Basilio sa kanilang bahay na duguan dahil hinabol siya ng mga gwardya sibil at nadaplisan ng bala sa ulo. Takot siyang makulong at paglinisin sa kwartel kaya't hindi na siya huminto sa paglalakad. Pinakiusapan niya ang kanyang ina, si Sisa, na sabihing nahulog na lang siya sa puno kaysa ipagtapat ang tunay na nangyari. Nalaman din ni Sisa na napagbintangan si Crispin, ang bunsong anak, na nagnakaw ng 2 onsa, na lubos na nagpabigat sa kanyang damdamin. Hindi ipinaalam ni Basilio sa ina ang hirap na dinaranas ni Crispin sa kamay ng sacristan mayor at ng pari. Nang malaman niyang dumating ang kanilang ama, na kilala sa pagiging malupit at mapang-abuso, nawalan siya ng ganang kumain. Galit na galit si Basilio at nasabi niyang mas mabuti pang mawala na ang kanilang ama para magkaroon sila ng mas maayos na buhay. Nagdalamhati si Sisa sa sinabi ng anak, ngunit ipinakita niya pa rin ang kanyang pagmamahal sa asawa sa kabila ng pang-aabuso nito. Nakatulog si Basilio dala ang pagod at alalahanin, ngunit binangungot siya at napanaginipan ang pambubugbog ng kura at sacristan mayor kay Crispin. Nagising siya sa yugyog ng kanyang ina at imbes na ipagtapat ang laman ng kanyang panaginip, ibinahagi niya ang kanyang pangarap na huminto na sila ni Crispin sa pagiging sacristan. Nais ni Basilio na magpastol na lang ng baka at kalabaw at sa kalaunan ay humiling ng kapirasong lupa upang sakahin. Pangarap niyang umunlad ang kanilang buhay, mapag-aral ang kapatid kay Piloso Potasio at patigilin si Sisa sa pananahi. Bagaman natuwa si Sisa sa mga pangarap ng anak, nasaktan siya dahil hindi isinama ni Basilio sa kanyang mga plano ang kanilang ama. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Pagdating ni Basilio sa kanilang bahay na duguan matapos habulin ng mga gwardya sibil at madaplisan ng bala sa ulo. Pagtuturo ni Basilio kay Sisa na sabihing nahulog siya sa puno upang hindi mabunyag ang tunay na nangyari. Pagkagulat at panghihinayang ni Sisa nang malaman na napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng 2 onsa. Pagpapahayag ni Basilio ng galit sa kanilang ama at ang pangarap niyang mabuhay silang 3 na lamang nang walang ama. Pagbabahagi ni Basilio ng kanyang pangarap sa kanyang inang si Sisa na huminto sa pagsasakristan, magpastol, mag-araro at mag-aral si Crispin. Mga mahahalagang tauhan, Basilio, ang anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Siya ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito na nagbalik sa kanilang bahay na duguan at puno ng alalahanin. Nais niyang magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanyang ina at kapatid. Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin, siya ay mapagmahal at mapagtiis kahit na inaabuso ng kanyang asawa. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, lalo na kay Basilio sa kabila ng kanilang kalagayan. Crispin, ang bunsong kapatid ni Basilio na napagbintangang nagnakaw ng 2 onsa. Hindi direktang lumabas sa kabanatang ito, ngunit binanggit ang kanyang kalagayan at ang kanyang pagdurusa sa kamay ng mga sacristan mayor at pari. Pedro, isang malupit at mapang-abusong tao na nagdudulot ng takot at galit sa kanyang mga anak, lalo na kay Basilio. Bagaman wala siya sa eksena, siya ang dahilan ng pag-aalala at galit ni Basilio. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Sisa. Dito naganap ang mga mahahalagang usapan at pangarap ni Basilio para sa kanilang pamilya, pati na rin ang pagbabalik tanaw sa hirap na dinanas nila mula sa kanilang ama at sa mga sacristan mayor. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Tumambad, lumitaw o nagpakita. Humagulgol, malakas na umiyak, sugat, tumutukoy sa anumang uri ng pinsala sa katawan.
pastol, ang taong nag-aalaga o nagpapakain sa mga hayop na tulad ng mga baka at kalabaw. Sacristan, ang taong tumutulong sa loob ng simbahan, particular sa paghahanda at pagsasaayos ng mga gamit na kinakailangan sa misa at iba pang seremonyang pangrelihiyon. Bangungot, isang masamang panaginip na karaniwang nagdudulot ng takot o kaba sa natutulog. Pangarap, mga plano o inaasam na makamit sa hinaharap na karaniwang nagiging motibasyon ng isang tao. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina, sa kabila ng kanilang kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Ang pangarap ni Basilio para sa kanyang pamilya ay nagpapakita ng pag-asa at determination na maiangat ang kanilang kalagayan. Ang kalupitan ng ama ni Basilio at Crispin ay nagpapakita ng mga problema sa loob ng isang pamilya na maaaring magdulot ng poot at galit sa mga anak. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay nananatili kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Ang karanasan ni Crispin at ang pagdurusa niya sa kamay ng sacristan mayor ay nagpapakita ng kalupitan at kawalan ng katarungan sa lipunan, lalo na sa mga mahihirap na bata. Ang takot ni Basilio na mabunyag ang katotohanan ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya na nagdudulot ng patuloy na takot at pangamba sa mga tao. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng pangarap at pag-asa, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Ang pangarap ni Basilio na makapagtapos sa pagsasakristan at makapag-aral ang kanyang kapatid ay simbolo ng pagnanais na makaalis sa kahirapan at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At diyan nagtatapos ang 17 kabanata ng Noli Me Tangere, si Basilio. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.